ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Richard Gomez, umangal, pinost ang mga messages sa kanya ng media. Tila yata, tinatarbaho daw siya ng media, no? Merong media spin laban sa kanya. Harap na naman po ang media. Panibagong kontrobersya na naman to sa ating pong mga butihing media practitioner. Ayan. Pag-uusapan din po natin, ito po, mukhang ang punterya po talaga ng TRICOM. Ito po, naglabas po si Puno, no? Congressman Puno. Mukhang yung hindi natin iniisip dahil wala namang gaanong flood control project ngayong panahon na to. Mula po nang umupo. Dati pa yung mga sinasabi nilang pondo ng Davao City. Panahon pa ni Pangulong Duterte. Mukhang ngayon po, ito pa rin ang pupunteriyahin, no? At kung bakit po, talagang mukhang nananadya na lang sila na magalit na yung mga tao, magwala, may mga masabing mga, alam niyo yun, kumbaga clickbait naman to sa mga taong baka makapagsalita ng hindi maayos, may maikaso sila. At syempre pa, AMLAC, bubusisiin na rin po. Yung mga mayroong infra, mga pangalan involved po dyan sa mga anomalous infra project ay sisimulan po nilang ukil-kilin ang mga bank account nitong mga to. Baka ito po ay gumagamit na ng money laundering. At syempre pa, no, parang nakinikinita na po natin na isang malawak na naman na diversion mula po rito sa flood control project, itong isasagawa na mga lifestyle check. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga kapatid, no? Alam po ninyo, ito po si Richard Gomez, no? Bilib na bilib po tayo rito dahil ito po ang ilan sa natitirang mga congressman na talagang very vocal dito po sa kanyang anti-war on drugs campaign. No? Tapos ngayon, nagagalit siya dahil nadadamay yung mga walang kinalaman na mga congressman sa akusasyon ni Magalong, no? Mukhang dahil doon, pinagpiestahan to si Richard Gomez na bakit parang bumabaliktad. Una po, hindi po siya Duterte. Siya po ay naniniwala lang sa war on drugs. At dahil dyan, bilib tayo. Pero alam nyo po, pag kayo po ay totohanang very vocal sa war on drugs, ay marami po kayong nagiging kaaway, katulad po nito ni Richard Gomez. At ako po, etong pinakita niya na spin ng media, na gustong-gusto siyang kunin yung kanyang side, pwede pong dalawang bagay ang tignan nyo, no? Totoo na ito ay totoo po yung media ay gusto lang malaman yung kanyang side, or totoo naman na tinatrabaho siya ng mga nakalaban niya. Pwede yan Ayan ang problema, no? Pagpalagay na natin na gusto lang ng media na makuha yung side niya. Ipagpalagay natin na tapat yung media. Pero dahil sa mga kontrobersya ninyo, no? Dahil sa inyong kagagawan, kayo rin po may kasalanan yan Ang problema po ng media, hindi po yung tama ba sila dito kay Richard Gomez o mali. Kasi pinagtanggol na naman sila ng taga-UP na si Araw, si Professor Araw. Pinagtanggol na naman tong media. Pero Araw, alam mo ba pang araw-araw na buhay ng mga media natin? Ayan na nga, sumambulat na nga, wala ka namang masabi na kung totoo ba na nababayaran yung mga taga-media. Di ba? Wala kang malinaw na paliwanag, Araw Professor Araw. Ngayon, aakusahan nyo si Richard Gomez na yung mga media
ay nagtatrabaho lang. Pwede naman talaga yun. Pwede rin namang overreaction lang ni Richard Gomez na maraming media yung gustong kunin yung side niya. At pwede rin naman yung sinasabi ni Richard Gomez na tinatrabaho siya ng media dahil nga pagkaaway ka ng droga, talagang ganun ang sasapitin mo. Katulad ni Tatay Digong, makapangyarihan po ang labanan dyan, di ba? Anyways, ano man yung katotohanan dyan, siyempre, time will tell, di ba? Kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ano man po ang katotohanan dyan, ay may problema talagang malaki na ngayon ang media. No? May problema kayong malaki sa inyong kredibilidad. Ayan yun eh. May problema kayong malaki sa inyong credibility na ngayon lang po naku-question. Now, namihasa po kayo. Alam niyo, mahirap lusutan yung kay Julius Babaw na yan. Kasi halatang halata. Yung ginawa ni Julius Babaw at ni Corina, halatang halata po yan. At paano nyo pabubulaanan yung sarili nyo kung wala naman kayong ginagawang hakbang laban kay Vico Soto? Kasi alam nila, pagka nireklamo nila, sinampahan nila na cyber libel si Vico Soto, lalong lalabas ang mga baho nila. Yun ang tingin ko, kaya hanggang ngayon hindi sinasampahan. Di ba? Bakit ayaw nyo sampahan ng cyber libel para ipagtanggol yung puri nyo? Hindi naman kayo pipitsuging mga tao. Multi-millionaire din naman kayo. Si Corina nga, hindi lang simpleng multi-millionaire yan. Asawa niyan, tsak, bilyonaryo. Okay. So, ano't ano man, yung nangyayari rito kay Richard Gomez, pinapakita lang po niya na wala ng tiwala. Kaya po may naniniwala kay Richard Gomez na tinatrabaho siya ng media. Yung kredibilidad ninyo ang problema, media. At hindi kasalanan yan, baka sabihin nyo na naman, kasi sinisiraan namin kayo. Sino ba yung mga social media kumpara sa inyo? Kayo, ang laki ng mga budget ninyo. Hindi kayo pwedeng sira-siraan namin. Kayo ang may kagagawan. Yung pagiging bias ninyo laban sa mga Duterte. At ang mga Duterte po, supporters ng Duterte ang nakakarami sa Pilipinas. Yan po ang naging dahilan kaya nawawala yung credibility ninyo. No? Totoo bang may question dito sa... kasi ang pinalalabas nila, yung involvement daw ni Richard Gomez. Dito po. Ito po, pakinggan muna natin si Richard Gomez, kung ano yung sinasabi niya. Nag-post po siya ng mga message sa kanya ng mga taga-media. Tapos sabi ni Richard Gomez, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. So, ibig sabihin, pinalalabas ni Richard Gomez na binabayaran tong mga media na naninira sa kanya. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Pare-pareho daw yung mga katanungan sa kanya. Alam na alam mong meron nagkukumpas. Alam na alam mong ginastosan. Ayos Gastos pa more. Mga ungas. Yan po ang sinabi ni Richard Gomez. Ako, kung ikaw ba ay involved dito sa flood control project, kung meron ka bang involvement dyan, siyempre, mahirapan tayo magsabi niyan. Pero naniniwala ako sa iyo. Sa sinasabi mo na ikaw ay ginagastosan, no? Para sirain ng media at ng iba pang mga social media. Yung mga bayaran. Ayon yan kay Richard Gomez mismo. Naniniwala ko dahil kilala na natin itong mga taga-media. Alam na alam natin kung paano nila ini-spin yung mga balita. Alam nyo, numero 1 yung kasalanan, mga mainstream media.
yung namimili kayo ng balita, hindi outright eh. Mali na sabihin na sila outright fake news. Hindi po sila fake news na yung talagang binabalita nila mali. Hindi po. Ang ginagawa po nila, yung pabor sa mga amo nila, yun ang binabalita nila. Di ba? Yung mga pabor sa mga Duterte, hindi nila ganong binabalita. Yan nga ang angal ni Marcoleta, di ba? Ang laki-laki ng rally ng Iglesia ni Cristo. 3 lang silang speaker. 3 ba? O 2 lang silang main speaker. Akalain ninyo ni hindi binabanggit yung pangalan ni Marcoleta? Yan yung angal ni Marcoleta eh. Bakit? Ni hindi sinabi, 3 lang daw silang speaker eh. Ni hindi sinasabi na nagsalita si Marcoleta at ano yung mga sinabi. Ganyan kayo, kayong mga taga-media. At marami ng instances na nahalata namin na yung mga binabalita ng social media, ayan po yung kasiraan ninyo. Nakasabay po ng pagsikat ng mga taga-social media. Bakit? Hindi nyo na namin naririnig mula sa inyo yung mga balita na naririnig sa social media. Samantalang kayo yung maraming budget, samantalang kayo yung maraming pondo. Yung mga vloggers, 1 tao lang yan. Okay. Punta na po tayo rito sa ayan, pinalalabas nila na napakalaki nitong nasirang flood control project. Pwede naman, nakita natin, nasira eh. Pero labas dyan, malamang hindi yan yung ugat ng, alangan namang para siraan si Richard Gomez dun sa flood control. Tingin ko yung, yung pagiging very vocal niya sa paglaban sa droga. Yun sa tingin ko yung dahilan ng pag-ayaw sa kanya ng media. Kung tama man, no? Kung tama man yung media na talagang hindi sila bayaran, gusto lang nila talaga marinig yung side ni Gomez, malaki talaga problema nyo. Hindi na kayo bayaran pero pinaghinalaan pa kayo. Di ba? Paano nyo ngayon ibabangon yan? Magsalita kayo ng wag nyong itago yung mga balita. Lalo na po kung pabor sa Duterte, wag nyong itago. Yun lang po yan. Okay, punta na po tayo rito sa ikalawa natin topic. Ako nagugulat ako, no? Kasi wala po sa Davao yung yung pinuntahan ni BBM, no? Na maroropok ang pagkakagawa, nasa Bulacan. Yung pinuntahan ni BBM na ghost project, nasa Bulacan. Yung pinuntahan ni BBM na hindi nakakasalo ng mga bato, nasa Benguet, Baguio. Tapos, biglang ito si Abante ay bibira ng bibira, titirahin si Pulong. Akala naman natin, no? Para lang kasi nasaktan siya na tinitira ni Baste. Ito pong mga palabas ni BBM, sabi ni Baste, palabas lang daw kung walang makukulong. Akala ko pinagtatanggol lang ni Abante. Yung pala, humahanap lang sila ng butas para ma-introduce na naman sa TRICOM na uunahin na naman nilang imbestigahan yung Davao. Okay lang po. Kahit po magkamali ako, halimbawa po, dapat nga dinadala natin to lahat eh. Kasi ito, si Congressman Puno, hindi po natin kilalang mga atakdog to. Pero nakakapagsalita po sila na kung hindi man uunahin ang Davao, kasama lagi ang Davao. Ang tanong, meron bang ghost project sa Davao? Meron bang nasira na
parte ng mga flood control sa Davao? Wala. Paano mo natiyak na wala ba dong? Kung meron po kahit isang bato na nalihis o isang bahagi ng pader na nabutas, sa tingin nyo hindi i-cover yan ng media? Ko-cover po ng media yan. Ng mga bayarang media. Dahil lahat po ng kasiraan ng Davao ay automatic kasiraan ng mga Duterte. Hindi nga nila maintindihan yung Davao City ay hindi nasasakop, yung Davao del Sur, Davao del Norte, may iba pa bang Davao? Davao Occidental, may ganun ba? Ay mga probinsya at hindi sila sakop ng Davao City. Pag nabanggit lang yung salitang Davao at may kasiraan, ibabalita na nila yan. May nahuling droga sa Davao City. Akala ko ba, walang droga sa Davao? Bakit may nahuli? Kaya nga po may nahuhuli, ayaw nila ng droga ron. Di ba? Lahat po. May nagsuntukang mga bata. Pucha, kala mo sa buong Pilipinas, tahimik eh. Iha-highlight na nila yun, yung nag-rumble ng mga kabataan sa Davao City. Akala ko ba, ganun-ganun. Hindi po nila mapapalampas yan. Di ba? Hindi po nila palalampasin. Kung may nakita silang nabuwag o meron silang makitang ghost project, sa tingin nyo, tatantanan nila. Pero, alam po natin kung nasan yung mga flood control na palpak. Sa Pampanga, umangal na yung kanilang gobernador. Doon po sa Mindoro, umangal po yung kanilang gobernador. Pinakita po sa video ng gobernador yung kaisa-isang maliit na bakal na nakita. Ampaw lahat. Warak agad. Sari-sari po, puro warak. Ito po yung kala Richard Gomez. Warak. Saan pa ba may mga nawarak? Pampanga. Uunahin nyo pa rin. Davao City pa rin. Tindi nyo talaga. No? Ang dami ng katiwalian, no? Meron pa sa Benguet, meron pa sa... yan po, pag akala nila, Davao lahat yan, Davao City lahat yan. Ang dami po, iba-ibang lugar nawawasak yung mga flood control projects. Hindi makita, ghost. Pero ang iimbestigahan nyo pa rin yung may matinong flood control. Yung walang nawasak na flood control na every centavo accounted. Malinaw na ginagago nyo na yung mga tao. Okay, tignan po ninyo. Paano ko nasabi na uunahin nila? Ito po, Dao's Joint Panel probe into flood control projects will not single out Davao City, according to House Deputy Speaker and Antipolo City District Representative Ronald Puno. Ano po sabi? Hindi raw isi-single out ang Davao. Ibig sabihin, uunahin nila yung Davao City na imbestigahan na naman. Sabi niya, he said public officials should be open to the investigation after Davao City. After Davao City. Hindi. First District Representative Duterte, not to mind floods in Davao, that every peso allocated was implemented. Kung public official ka siguro, tanggapin mo lahat ng klaseng pag-iimbestiga. Kasama yan sa trabaho eh. At kung gusto mong patunayan na maayos yung ginawa mo, bakit hindi ka papayag na tignan nila lahat? Tignan nyo po, kinakatwiranan na ngayon na iimbestigahan nila yung Davao City. Bakit? Anong meron sa Davao? Bakit nila sasabayan? Alam niyo po kung bakit? Gusto na nila talaga magalit ang mga tao eh.
Alam niyo po, tapos magkakagulo. Pag nagkagulo, ano pwedeng mangyari pag nagkagulo? Tandaan niyo, yung kasaysayan ng tatay nito. May mga peking bombahan, di ba? May mga peking ambus kuno. Tapos, sabay nung pag magulong-magulo na, nagdeklara na martial law. Pagkadeklara na martial law, wanto sawa na, wala na limit yung presidency. Hindi ko po sinasabing yan ang balak nila. Pero bakit nyo ginagalit yung mga tao? Bakit alam na alam ng tao? Yung mayor ng Maynila, nagsasabi, 14 billion ang flood control. Maliit lang po yung Maynila kumpara po sa Davao City. Ang liit lang po ng Maynila kumpara sa Davao City. Ano sabi ng mayor? 14 billion, may baha pa din. Bakit hindi yung mga mayor, yung mga presidente mismo na nakakita, bakit hindi nyo unahin yung Bulacan, yung Benguet, yung Maynila na umaangal yung mga mayor? Bakit hindi nyo unahin yung nirereklamo ni Vico Soto na mga diskaya sa inyong investigasyon? Bakit Davao City na naman? Alam nyo kung bakit? Gusto nyong manggalit. Purpose nyo yan eh. Gusto nyong galitin yung mga Duterte supporters. Gusto nyong mag-rally kami ng malalaki. Ha? Tapos sasabihin nyo, unlawful na. Kinakailangan na natin ng lumang style nyo na yan. Hindi Bulacan ang iimbestigahan ninyo. Hindi si Diskaya. Hindi yung mga congressman hindi yung baha sa Maynila. Etong mga mayor na to, umaangal. Yung walang angal ng tao, may narinig na ba kayong taga Davao na umangal sa flood control nila? Tama po, bumabaha doon. Katulad po ng buong Pilipinas ngayon na bumabaha. Pero mabilis pong humupa ang baha doon. Hindi katulad sa Pampanga, sabi ng gobernador, 2 buwan na may baha pa. Nanggagalit na lang po kayo. Di ba? Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Susubaybayan po natin yan. Sana ibalita to ng lahat ng mga vlogger din, no? Para malay nyo, hindi na nila unahin na nila yung dapat imbestigahin. Yun nga po yun eh, nawawala agad talaga. Alam nyo po, hindi ko lang makita eh, pero ayon po sa mga taga-UP, hindi ko lang alam kung ano yung isa-search pa natin yan, pero pasisimulan ko na lang. Na ito pong mga flood control project, palibasa wala pong plano. Hindi po sila nakakatulong sa pagpapatigil ng baha. Baka nakakasagabal pa, nakakaano pa sila eh. Sila pa'y nakakadagdag ng baha. Alam nyo, simpleng obserbasyon ko lang po sa nakikita kong mga flood control projects. May natural na daan po yung mga ilog eh. Ang lalaki po ng ilog, pero pag pangkaraniwa, maliit lang yung may tubig. Tama po ba yung mga taga-probinsya? Kunwari, ganito isang lapad yun. Yun po buong ilog yun. Pero yung may natural na tubig lang, yung araw-araw may tubig, ganito lang. Bakit po isang dipa yung ilog? Ang tubig gaganto lang. Kasi, sa totoo po,
Umaapaw talaga yan pag umuulan. So lahat po ng katabi na yan, lumalaki po yung ilog tuwing umuulan. Ang problema, kung walang plano, gusto lang makapagtayo, di ba? Yung natural pathways ng mga tubig pag lumalaki, binabarahan nitong mga lintik na mga flood control project na to. Alam niyo yung tubig, hindi naman umaapaw yan, hindi ba normal po yan sa inyo, sa mga umaapaw lang yan eh. Pero dahil tayo kayo ng tayo na infrastruktura sa gilid ng ilog, anong tendency niyan? Lumiit yung mga ilog. Mapunta sa bahayan, yung tubig po, hindi nyo po mapipigilan yan. Baka yan po ang isang dahilan. Sabi nga ng gobernador, obserbasyon niya ng Pampanga. Dati hanggang tuhod lang ang kanilang baha. Noong nagpatayo si Dong Gonzales ng mga flood control project, hanggang dibdib na. Dati humuhupa agad. Ngayon, 2 buwan na, may baha pa. Wala naman kasi scientificong pag-aaral. Hindi po pinag-aaralan. Hindi nga wala nga dugtong-dugtong eh. Nakita ko yung sa Mindoro. Sabi ko, talaga? Parang ilog na to eh. Pero yung masisimentohin mo yung lahat ng ilog. Tayo lang po ang nagsemento ng lahat ng ilog. Kahit po yung mga mayayamang bansa, hindi po nila sinemento yung mga gilid ng ilog nila. Natural lang po yan. Okay. Ito po, papasok na naman po yung AMLAC. Yung AMLAC po, Anti-Money Laundering. Ayan. The Anti-Money Laundering Council is looking into the names of some contractors tagged in allegedly anomalous flood projects. Ayan. AMLC o AMLAC receive a lot of these suspicious transaction reports from banks, and when a name comes up, AMLAC will look at those reports that are related in those names. Ayan. So, iimbestigahan. Sasama na po yung AMLAC. Ang dami na po nag-iimbestiga, mga kapatid. Nag-iimbestiga na ang Senado. Nag-iimbestiga ang TRICOM ng HOR. Nag-iimbestiga ang BIR. Nag-iimbestiga ang DOJ. Nag-iimbestiga ngayon ng AMLAC. Sangkatutak po ang nag-iimbestiga dito sa flood control project. Ang dami po nag-iimbestiga. Minsan, simple lang di ba? Minsan, logic lang po kung gusto talaga Merong flood control project dito. Ginastosan natin ng 260 million. Walang naitayo kahit ano. May krimen ba o wala? Meron. Kasi wala kang pinatayo So, sino yung mga kasabwat ng krimen? Unang ikulong dapat, yung kontraktor. May 260 million na flood control project dyan. Wala kang tinayo kahit isa. Kulong na dapat. Susunod na dapat ipakulong. Yung lahat ng pumirma na completed. Completed, kulong ka. May kaso po yun Di po ba? Ngayon, ang dami-dami yung chinecheck. Pasimplihin lang po muna natin yung mga very obvious. Yung mga BIR tsaka AMLAC na yan, ginagamit lang po yan kung walang makitang ebidensya. Hindi pa ba ebidensya yan? May kumubra ng walang proyekto? Padami ng padami nag-iimbestiga, palayo tayo ng palayo sa katotohanan. Wala nang makukulong ngayon dahil ang dami na nag-iimbestiga Baliktad
Yung simple lang po, nagnakaw ka ng mangga, huli ka, barangay. Hindi nakipagkasundo yung may-ari, kulong ka na. Hindi po natin matukoy kung sino yung kontraktor. Sino kontraktor nito? Nitong walang kumubra pero walang proyekto. Sino ang kontraktor? Hulihin na. Ang dali ng kasuhan. Sino yung district engineer na pumirma na completed? Hulihin na rin. Minsan mga kapatid, simplihan lang din natin. O, eto pa, sangkatutak na yung nag-iimbestiga, walang nakukulong. Meron pang diversion na. Lifestyle check tayo. Lifestyle check. Lifestyle check. Alam niyo po, wala pong masama sa lifestyle check eh. Pero ang tingin ko po, ito ang pinakamalaking diversion ngayon. Krimen po yun, no? Di ba pagka caught in the act of committing a crime, pwede na po yan kahit walang kahit wala kang warrant of arrest, pwede mo nang ipahuli yan. Nakita mo, lifestyle check. Ang nakakatakot ganito, Bakit ko sinabi? Eto nung una, ang sinasabi ko rito sa lifestyle check, baka yan? Baka diversion yan. Eto po, nasiguro ko ng diversion. Bakit? Handa daw si BBM na magpa-lifestyle check eh. Handa ka? Ngayon, bigla akong tinanong sa sarili ko, ano po ang pwedeng ikaso na lifestyle check? Hahanapan pa natin ng kaso, di ba? Magtapatan po tayo. Ila-lifestyle check mo yung tao. Ganito po yan. Mahaba po yan. Halimbawa, pinakita natin, eto, kumakain ng 700,000 isang kainan. Aba, maluho. Di ba? Maluho. Ngayon, patutunayan mo yung luho niya ay produkto ng pagnanakaw. So, anong kinikita niya? So, i-state mo, eto lang ba ang pinagkikitaan niya? Baka meron pang iba. Alam niyo yun? Kung ganyan kayaman yan, kumakain ng 700,000 isang kainan, kayang-kayang mag-hire niya ng mga abogado. Ano ikakaso mo sa pagiging mayaman? Di po ba? Hahaba pa eh. Hahaba pa po yung kaso. Samantalang, simplihan lang natin. Wala kang pinatayo, binayaran ka namin, hulihin na yan. May nahuli na tayo. Tsaka kayo mag-lifestyle check sa mga hindi direkta. Yung mga direkta po, katulad sa Mindoro, nagiba. Nakita nyo, walang bakal. Ang nipis ng semento, walang bakal. Yung dinurog ni Mr. President na semento dun sa Bulacan, nadurog ni Mr. President. Paano pag lumakas yung ulan? Wasak yan. Alam niyo po, yun kaso na yan, di ba? Yun muna unahin nyo. Alam ko na mangyayari niyan eh. Malulula kayo. Sarangya ng pamumuhay. Nalula na rin tayo sa mga bag ni Kimbo eh. May kaso ba si Kimbo hanggang ngayon? Walang kaso si Kimbo. Nalula lang tayo. Sinabi lang natin, bakit ang dami mong bag na mamahalin? Yung Diskaya, 40 pinagmalaki. Lifestyle check yan. Nung ikakaso mo? Magagalit lang yung mga tao sa mga katulad ni Diskaya
May matutuklasan ka pa, mas mayaman pa palang mga kontraktor. Magagalit ka lang din. Paano galit lang ng galit? Walang kaso. Siyempre, iugnay mo pa yan eh. Matagal pa po yan. Yang bang 40 na yan ay hindi niya kinita ng 40 mamahaling sasakyan. Hindi niya ba kinita ng maayos yan? Di matagal pa yan. Samantalang ipahuli mo yung nagiba dahil walang bakal, may totoong nangyayari. Kaya tama po si Baste. Palabas lang to lahat pag walang napakulong. Papogi. Tama lagi yung mga sinasabi ng mga Duterte. Wala tayong aasahan. Kaya pati yan, lifestyle check na yan. Okay lang yan, walang problema dyan. Pero wag nyo pong iwan yung nakita nyo na eh. Parang nakahuli ka na snatcher, o dyan ka lang, wag ka aalis ha. Ila-lifestyle check ka lang namin kung karapat-dapat ka bang hulihin o ila-lifestyle check mo pa ba yung snatcher? Tumatakbo siya, dala-dala niya yung cellphone. Yung sumisigaw, snatcher, inagaw yung cellphone ko. Hinahabol ng babaeng na naagawan. Ila-lifestyle check nyo pa yun? Di ba dapat hinuhuli na yun? Saan ba nakatira yan? Sige, pagurin muna natin, pupunta din sa bahay yan. Tignan natin sa bahay kung yumama. Hindi ko po maintindihan talaga eh. Si Kimbo nga oh. Lagi na lang si Kimbo. COA, BIR, DOJ, AMLAC. Iba pa yung sa Senado at Kongreso. Ang daming investigasyon. 6. Walang nakukulong. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo